Samantala, ERB hearing sa halos 200,000 na application for voter registration sa Region 1 sinimula na ng COMELEC. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, target ng COMELEC na matapos sa loob ng 5 araw ang ERB hearing para maisapinal na ang listahan ng mga botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa tala ng COMELEC Region 1, aabot sa halos 200,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa 10 araw na special registration na isinagawa noong August 1 hanggang 10, 2025. Sinimulan na ngayong linggong Election Registration Board o ERB hearing. Ibig sabihin, susuriin o isasailalim sa validation kung approve o disapprove ang application for registration ng isang individual. Ang ERB ay binubuo ng election officer, civil registrar at DepEd. Yan ang ginawa ng mga election officers natin sa buong Pilipinas para makita at ma-determine kung sino-sino yung mga qualified at hindi qualified na mga registrants. Aabot sa halos 4,000 na nagparehistro sa Mangaldan, Pangasinan. Sa paunang tala ng ERB, 19 na ang hindi natanggap na aplikasyon. Karamihan sa mga ito, active voter pa sa bayan, habang ang iba naman ay nakarehistro sa ibang lugar. Isa-isa na silang nakausap ng election officer sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Pero padadalhan pa rin sila ng COMELEC ng sulat kung saan formal na nakasaad na hindi naaprubahan ng kanilang application for registration. And actually, bago po namin sila talagang kinonsider na for disapproval, tinawagan na namin sila. Kasi sa form nila, ito ang maganda ma'am, kasi meron ng contact number. Tinawagan namin sila, kinonform namin sila. Oo nga pala, nakarehistro ako doon. Dapat maabisuhan sila para alam nila na hindi sila yung na-approve. 5 araw ang deadline ng ERB hearing sa bawat bayan. Matapos ang ERB hearing ay maglalabas ng COMELEC ng pinalalistahan ng mga approved na application for voter registration. Chris, nakasunod pa rin ng COMELEC sa nakalatag na calendar of activities para sa BSKE. Bagamat kasi naaprubahan at napirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung batas na nagpapaliban sa BSKE, ay mayroon nakafile na petition sa Supreme Court. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.